Pero yung nangyari po sa Cebu, meron po kasing kwento doon eh. Involved dito dapat ang DOTR, PNP, LGU. Kasi why did I say that? Nung ako po yung mag-imbestiga, na pag-alaman ko, of course may kasalanan po yung security guard. Wala tayong question doon. Pero may kasalanan din po yung rider. Why? Kasi illegal po siya eh. Siya po ay member ng habal-habal. He's not supposed to be there. At paulit-ulit na po siyang pinagsabihan ng security guard na bawal pumick up dito. Huwag ka nang pumunta rito. Pero paulit-ulit pa rin po siya pumupunta doon. So the security guard just reacted to the situation. But it was wrong reaction. Ibig sabihin, kulang siya sa training. We are going to play those videos relative to the resolutions that we are tackling right now. But anyway, if you are watching the video, very clear from a layman's point of view, kita natin na mali talaga yung ginawa ng security guard na pagharang na very, very dangerous yun, very dangerous. Andyan ka para to secure and to make everyone safe sa yung jurisdiction. Pero ikaw pa mismo ang gumawa ng action, isang bagay na ikakalagay sa peligro ng isang motorista. Granting na talagang bawal sila dyan, pero that's wrong. At ito namang reaction naman ng rider na nagpupumiglas kahit nasa harapan na niya, 3-4 na security guards na naka-uniforme, gusto pa rin sumibat, nagpapakita lang rin talaga na walang respeto sa security guard rin yung rider. Very obvious, very obvious. Andiyan napalibutan na siya, nagpupumiglas pa rin na sumibat, kulang sa respeto. Kulang sa respeto. But anyway, lahat sila may pagkakamali. Kaya andito tayo ngayon para mapag-usapan. Marami sa mga security guard ay overworked, underpaid. And because of that, sila po ay stressed na stress. That's why nakakagawa sila ng mga bagay-bagay na hindi dapat dahil given the situation. At marami ring security agency. Nandito ba yung SOSHAC? Hindi ko alam kung bakit nakakalusot.
yung tawagin ay fly-by-night. I'll give you an example. Sa experience ko, more than 20 years, like I said, si Juan de la Cruz, pwede siyang magbukas ng security agency. Sa kapital ng, hindi ako nagbibiro, 10,000. Meron security agency. Ang gagawin niya, sa garahe niya, mag-open siya ng security agency office. Mangungutang siya para show money. Papakita sa bangko na meron siyang kapital. And then, kukuha siya ng 10 tao. Now, ang kasunod niyan, pupunta siya sa bidding. Yung mga kumpanya nagpapabid for security guards. Tatapatan niya yung bidding ng mga legit na security agency. Example, ang isang security guard sa isang legit security agency ay 50,000. Tama yung pay, babayaran yung overtime, and all. Ang gagawin nitong house siya, kung tawagin ng security agency, tatapatan niya at siya ay magbibid ng 20,000. Of course, siya mananalo. At ang kasunod niyan, kapag siya nanalo, hindi niya mababayaran ng tamang security guard. Hindi niya ititrain. Lalaktaw siya. Maraming proseso malalaktawan dahil under budget. Ito dapat ang namomonitor ng SOSYA. Yung sabi ni Senator Tulfo kanina na yung mga fly-by-night na mga agencies, security agencies, can you confirm or deny the presence of those fly-by-night? Until now, problema ka na yan noon, tinyente pa ako. Nag-retire, tapos na ako nag-GPNP, nag-retire na ako. Napa-amend ko na yung batas ng Security Services Act. Andyan pa rin, may fly-by-night pa rin. Your Honor, just for information, sir, I have with me the status of the license to operate. Then I could just registration, confirm. Confirm mo din. Mayroon pa bang nag-operate? Yes, sir, Ikaw most likely, susya sir. eh. Yes, sir, yes, sir. Most Meron? likely, sir. Most likely, sir. Because our Enforcement Management Division is always conducting this post-to-post inspection. There are still discovered, sir, Huh? that some agencies are still operating without valid LTO, sir, or expired LTO. O kaya nga, bakit nyo pinababayaan yan? Sir, we have our RCSUs again, sir. With this effort, sir, the Enforcement Management Division of SOSYA is conducting post-to-post inspections together with our RCSU, sir, down to the regional. So kung ginagawa nyo yan, bakit andyan pa rin? Sir, Laganap pa rin. we are for the enforcement side, sir. We are still having these RCSUs to conduct their area post-to-post I inspection. cannot accept that explanation. Yes, sir. Na andyan pa rin. Tapos, anong ginagawa nyo? Sir, will be Baka ibang tao nyo dyan, tumatanggap rin dyan sa mga fly-by-night na yan, kaya naglipa na yung fly-by-night. Because hindi na maglipa na kung didikdikin nyo. Kinayangan ninyo yung war on drugs. Inupakan nga inyo lahat ng mga drug personalities. Tapos yan pang SOSYA na yung security agency na may semblance of legality naman yan sila dahil nga established naman yung kanilang opisina. Bakit hindi nyo nakaya yan? Ilang years ka na dyan sa SOSYA? Sir, for the OIC, sir, 2 weeks, sir. 2 weeks. For the assistant chief, sir, I am 7 months, sir. 7 months. Yes, sir. You better call your boss, Yes, Your General Honor. Silo. Yes, sir. Pero, kaya mong SOSYA. Yes, Ikaw sir. nag-control, bago mapupunta yung papel nila doon kay General Silo sa CSG, dadaan sa'yo, di ba? Yes, Your Honor. So, ngayon, fly-by-night, anong gawin mo nga? Sige nga. Anong Sir, gawin will be mo yan? intensifying our enforcement operations, sir, against this fly-by-night. Because, in fact, sir, we have a total of, out of 1,993 valid LTO, we have an expired 2,415 that we are monitoring currently, sir. And for our cease to operate, we still have 1,010 for the record, sir. We have a total of 5,803 So, license to operate. sir. you better throw away those numbers. Yes, If sir. you cannot stop fly-by-night operations. Kahit na anong sabihin mo yung numbers na yan, wala yan. Yes, sir. Wala yan kung inaamin mo na naglilipana pa rin yung fly-by-night operators.
Yes, Your Honor. That's why we'll be intensifying our operations. We'll be filing charges against this Oo, fly-by-night. file operators, and be sure na Yes, sir. hindi sila makapag-operate. Yes, Kasi sir. naman baka nandyan lang kayo sa loob ng krami, paupo-upo kayo sa opisina nyo dyan, hintayin lang kayo kung may problema na umusbong, saka pa kayo kikilos. Yes, Your Honor. Na 2 weeks old ka. Yes, sir. So- For 3 weeks, sir. How long will it take for you as the director or chief ng SUSIA to stop all these fly-by-night security agencies? Sir, we will do our best to... Huwag na, bigyan mo ako ng timeline. Do our best. yes, sir. Bigyan mo ko. Ilang months? Ilang years? Sir, we'll try 3 to 6 months, sir. 6 months? Yes, sir. 6 months? Andito ba si Senator Tolpo? 6 years pa ito dito na Yes, Your senator. Honor, sir. Pati si Senator JB. Andito ba? Sisingilin kayo nito ha? After Yes, sir. 6 months. Yes, sir. Pero andito pa rin ako after 6 months. Yes, sir. Sisingilin pa rin kita. Ano huwag ka patawa-tawa dyan dahil malaking problema ito pag hindi niyo ito na-address. Actually, sir, one of the biggest challenge of SOSIA is this problem, sir. We admit, sir. We really admit, sir. Kaya nga, nakikita kasi nito mga operator na hindi kayo seryoso sa inyong regulatory powers, kaya sila lakas loob na gumagawa. Para bang drug pusher. Pag nakita nila patulog-tulog ang pulis, patulog-tulog ang PDEA, nagbibinta pa rin yan ng droga. The same is true with these fly-by-night operators. Tulog-tulog ang susya, walang ginagawa. Operate tayo ng operate, wala yan. Hindi tayo makakuha yan, hindi tayo mahuli. So, anong solusyon dyan? Dik-dikin nyo sila na gusto. Di ba? Yes, Mr. Chair. Opo, sir. Ilang months? Yeah. Go ahead, Senator Tolpo. Kasi kanina nabanggit mo yung tumatanggap. Nani ko. Whether you like it or not, you might deny this. Dalawa lang ang malakas ang kita sa krami. FEU, SOSIA. FEU nagbibigay ng lisensya sa mga barit. May kitaan doon. SOSIA nagbibigay ng lisensya sa mga agency. Nagbibigay ng permit sa mga security guard. Ang lakas ng kitaan doon. Kung ginagawa niyo lang po ang trabaho ninyo na maayos, wala sana itong mga fly-by-nights. Sinabi niyo po kanina, monitoring. Bullshit. But monitoring? Dapat nanguhuli na kayo as opposed to monitoring. Minomonitor niyo kung sino-sino pa mga pwedeng kutungan? Hindi pwede yun. Unacceptable yun. Thank you. Senator Bato. Thank you, Your Honor, Senator Tolpo. So, 6 months. Colonel Sanggalang. Yes, Your Honor, sir. Kung haba na yung 6 months, baka 3 months lang siguro, pwede na. Ano? 3 We'll months. do our best effort. Patulong ka, dito yung mga RD, oh. Yes, sir. You seek the help mo ba? Hindi. Kaya nga kayo National Support Unit. Di ba? It's either you support or you need the support of the geographical units. Di ba? Yes, Mr. Chair. In line with the implementation of your functions, hindi nyo kakayanin dahil kukunti kayo ng tao, humingi kayo ng suporta sa geographical units. Ay kayo rin naman kasi ayaw nyo magpatulong dahil gusto nyo suluhin lang yung kung anong grasya meron dyan sa susya. Sabi nyo, makihati pa tayo sa mga grasya dito, itong mga taga-region. At tayo lang magtrabaho nito. Pumunta kayo sa region, sa RD. Patulong kayo. Sir, tulungan nyo kami dito. Ang region mo, marami dyan. Patulong kayo sa ARTO. Mamonitor ng ARTO yan eh. Alam ng ARTO kung sino yung mga fly-by-night dyan, operators. Yes, sir. Di ba? Yes, sir. Oh, so from 6 months, I'm giving you 3 months. After 3 months, mag-hearing tayo dito. Yes, sir. Pag may monitor pa si Senator Tolpo na fly-by-night operators, manlagot ka sa amin. Yes, Is sir. that clear? Ganun lang ha, 3 months. Yes, sir. So humingi ka ng tulong sa lahat. Lahat ng, pati NBI, andito yung NBI, alam ng NBI kung sino yung mga nag-operate sa region ng mga fly-by-night security agencies. Humingi ka ng tulong para matapos yung problema na yan. Okay? Yes, sir. Okay? Yes, sir. Thank you. Thank you very much. Ito namang problema. Itong problema ngayon dito, pinapakita sa video. Mr. Chair, Yes, go ahead, Senator. nakita kong video kanina. Let's play good cop, bad cop.
kung akong tatanungin, personally, walang kasalanan doon security guard. Sorry kasi sabi kanina may kasalanan security guard. Nakita ko ang video. Ang ginawa ng security guard, pinipigilan niya na makatakas yung isang illegalista, yung isang habal-habal na he should not been there. He was trying to arrest him para matikitan. So, tatakasan siya eh. Kaya nilagay niya yung barrier. Kung sa ibang pagkakataon niya sa ibang bansa, hagisan niya ng yung spike. Kaya lang siya, imbis na spike, ang hinagis niya yung barrier. Kaya natumba. And then nakita ko, he was resisting arrest. Ina-arresto siya para, kasi meron siyang ginawang illegal eh. Para matikitan. Nag-resist siya. Yun nga lang, kulang sa proper training security guard. Siguro meron pa ibang pamamaraan sa pagpigil sa mga taong gumagawa ng illegal sa lugar na kanilang nasasakupan. Maybe they need more training. And going back dun sa, Mr. Chair, sabi kanina, firearms and explosive unit, pinakamalakas na kitaan dyan sa Kamkrame. Totoo yan. Alam mo yan, Chief. Ang sumunod, Sosya. Hindi nila huliin yan, Chief. Dilinisin ni Colonel. Ba't nilinisin yung tabakuhan nila? E di wala na silang makukutongan. Hindi, On the other hand, bigyan natin ng 3 months. Bigyan natin ng 3 months. 3 months. Benefit of the doubt. Niniwala pa rin ako dito eh. Naka-uniforme ito eh. May tsapa ito eh. Alam kong pag sinabi mo, you have your word, di ba? So gawin nyo. Pero tama yung Mr. Chair, sinabi mo, let's involve the NBI. Yes. Kasi yung NBI, magaling pagdating sa investigasyon, magaling sa pagtitik-tik, magaling sa intelligence. I think let's stop the NBI. Tama yung nandito yung NBI. Kayo dyan sa PNP, sorry nakakahiya po kayo. More than 2 decades na yung programa ko, every single day may mga security guard nagreklamo. Malaman-laman ko yung ugat ng reklamo, house show. Alam niyo po yung house show, di ba? Yung pong security agency. Napayagan yung magbukas, nabigyan yung lisensya, nabigyan yung permit, yung pala walang kakayahan na magpatakbo ng security agency. In some cases, totally wala talagang permit, wala talagang lisensya. But you turn a blind eye kasi binabalik-balikan nyo yung security agency para hingan. It's about time. Marami sa mga security guard natin nagwawala, nagwarimentado. Alam niyo na, the overwork. Security guard for the information of everybody here. Kayo ba nakarinig na ng security guard na nagtatrabaho ng 20 hours a day straight, walang day off? Monitor niyo ba yun? 20 hours a day, walang day off. At ang bayad, below minimum. Sino ang hindi magorimentado? Pagod na pagod. Pag-uwi ng bahay, dadakdakan ni Mrs. Akala siguro, ng babae o binulsa. Ng busa, ng gupit, ng sweldo. Kaya security guard, pagdating trabaho, nagwawala, nagorimentado. Marami na tayong mga security guard narinig na marel, ng bugbog. Mr. Chair, kung i-check natin lahat ng mga security guard ng abuso, malaking porsyento sa kanila, of course, I don't condone pang-abuso. Pero ang ugat ng pang-abuso na marami sa kanila because they're walang training and then they are stressed, overworked, and underpaid. Pero kung they are well trained, of course, siyempre pag well trained ka, dapat well paid. And then nabigyan sila ng tamang benepisyo, tamang oras trabaho. I think I'll say 99% of them hindi na mga abuso. Alam niyo yun, Sosya, di ba? And you agree, Colonel Manuel Espejo? Let's do our job. Please. Hindi lamang para sa mga security guard sa kanilang mga pamilya, para na rin sa taong bayan. Because the security guard, they're force multiplier. Nakakatulong sila sa peace and order na natin. Pag meron dyan naglalakad na tao at tingin niya nasa panganib siya, tatakbo security guard, magpapatulong. Mama security guard, pakatulungan mo kami. Eto pa, marami ako alam ng security guard
ewan ko, monitor dito ng SOSYA. Taga-park, taga-linis, taga-palengke, taga-sagot ng telepono. Ang dami pang trabaho sa sweldong kakarampot. Dapat monitor niyo po yun. Although, nandito naman Dole, pero dapat kayo sa SOSYA, mas pinakikinggan kayo, mas kinakatakutan kayo. Sorry sa Dole, do we have Dole here? Sa totoo lang, yung mga security agency, pag sinabing Dole, gagano'n sila. Hindi sila takot sa Dole. Totoo yan, sa experience ko. Pero pag sa SOSYA, takot na takot sila. Kaya SOSYA, do your job. How many security guards do we have? Ang tanong ko, in the Philippines, in our country, total. Is it 100,000, 200? 700? 700,000. Hindi pa kasama dyan yung mga illegal, house-show ng mga agency. Sa fly-by-night kasama na? Mga fly-by-night hindi ko kasama. So kasama ang fly-by-night, 1 milyon. Opo. Maaari po. See? It's about time. Let's do some cleansing. Sabi ni Chief, 3 months. Sige sana. I'll support you. Kung anong kailangan, just let us know. I'll support totally. Thank you very much.